أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Okay, mga kapatid, ang ating tatalakayin sa araw na ito ay patungkol ito sa pag-aayuno. Malapit na ang mga ilang araw na lang ay darating ng Ramadan. Tayo ay magsasagawa ng pag-aayuno at kabilang ang pag-aayuno na ito sa 5 haligi ng Islam. At dito malaki ang kanyang pakinabang sa atin pag-aayuno na ito. Kung atin lamang ito nalalaman, katiyakan na ito ay gugustuhin mo. Ngunit dahilan sa minsan hindi nga tayo masyadong hindi pa natin masyadong sasabuhay ang maigi or perfecto ang Islam, kaya medyo nahirapan tayo. At ang ating nagiging katuwiran dito, mayroon tayong trabaho mabigat. Nakakaano tayo. Totoo yan, kahit ako nung araw ganun din. Pero kapag nasanay ng ating katawan, hanapin na ito. So ang aming ginagawa, ako lalo na ginagawa namin dito, nagpapasting kami ng Lunes at saka Huwebes. Minsan, pag halimbawa, yung 13, 14, 15 ng buwan ng Arabic calendar, nagpapasting din kami. Huwag ka lang ba yung start pag kasi nagpasting ako ng 2 araw. Miyerkules tsaka Huwebes, diretso. Para saan naman ang fasting mo na yun? Para sa Ramadan na po. Nagulang siya na punta dito. Actually, yung first week ng first day ng itong nakaraang buwan. Itong nakaraang buwan, itong buwan na ito, first day, pagpasok na ng pwede ka magpasting. Ano problema? Pwede hindi. Sunod yan. Kahit yung ginagawa namin, sunod din yan. So kung mayroon kang kung kaya ng iyong katawan, walang problema. Fasting ka dahil yan, mayroon kang reward. At para masanay din ng ating katawan. Para masanay din ng ating katawan sa Kasi sanayan lang ito eh. Kapag hindi ka sanay, mahirapan ka. Mahirapan ka talaga. Nung unang start, ganoon din ako nahirapan ako pero Sakit talaga yan. Pero sa una lang din naman. Sa pangalawang araw ko, yung nagiging problema natin dyan, lalo pag tag-init, ito, nagtutuyo yan. Pero kinakailangan sa fasting, mayroon kang niyat. Intention mo. Sa gabi pa lang, may intention ka na magpapasting ka bukas. Kasi subukan mo. Bakit halimbawa, sa pangkaraniwang araw, tulad ko, halimbawa, pag pangkaraniwang araw, nag-almusal na ako Pagdating ng tanghalan, nagugutom na ako. Pero pag fasting ako, hindi ko naman nararamdaman. Di ba? Hindi mo nararamdaman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walang kwan. Beef steak. Sanayan lang ito mga kapatid. Sanayan lang ang pagpapasting. At ito, pagpapaan ito na tayo kinakailangan, masanay tayo na makontrol ang ating sarili. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tama bro. Kinakailangan masanay ang ating sarili sa pagpipigil
Pipigilin mo sarili mo eh, kasi fasting nga. Pipigilin mo. At yan ay batas ito ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil maging mga nasa unang propeta, maging mga naunang propeta ay sila ay nag-ayuno rin. Anong sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? Banal na Quran. O kayong nagsisisampalataya. Dito pinatutungkulan dito yung sumasampalataya. Hindi sila obligado yung hindi sumasampalataya. Hindi sila obligado. Ang pag-aayono ay ginawad sa inyo na katulad ng pagtatalaga sa mga nangauna sa inyo. Ibig sabihin itong pag-aayono, hindi ito yung ating panahon lang. At katunayan, si Jesus, nag-aayono. Nag-aayono si Jesus at kaibang kanyang pag-aayono, di natin kaya yon. 40 days and 40 nights yun. 40 days and 40 nights. Hindi natin kaya yun. Pero siya, dahil nga siya ay propeta, at binigyan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala ng kagalingan, mga himala, upang ipakita sa mga tao na siya'y kaiba sa atin. Ang naging problema lamang sa mga ibang pananampalataya, tulad ng ating pinanggalingan na relihiyon ng Kristyanismo, ay iniangat nila ng husto si Jesus. Kanila itong itinaas at ipinantay nila sa Diyos. Yun lang pagkakaiba sa kanila. Pero pagmamahal sa atin, sa mga Muslim, pagmamahal natin kay Jesus ay nasa lugar. Nasa lugar. Tayo ay pagmahal sa mga propeta. Pag nagmahal sa mga propeta tayo, anong nangyari ba? Kala ko binabato tayo ng ano. May nagbabalibag sa atin. Okay. Upang kayo ay maging al-muttaqun. Maging al-muttaqun. Ibig sabihin, al-muttaqun, magkaroon ng pagpipigil sa sarili ng may kabanalan, kabutihan, katwiran, at kataimtiman at iba pa. Malawak ang ibig sabihin ng al-muttaqun. Malawak siya. Parang ano yan eh, katumbas halimbawa yung yung Rab. Yung Rab malawak. Kaya hindi siya sinasalin sa Panginoon dahil nga ang Panginoon ay kumbaga nagagamit na abuso. Masyaallah. Syukran kapatid. Allahu Akbar. Syukran. Special pa talaga ha. Okay, masyaallah. So ito mga kapatid, banal na Quran, Kapitulo 2 sa talatang 183 sa banal na Quran. Kapitulo 2 sa talatang 183. Tagalog na Tagalog ang ginamit ko dito. Kasi mas masarap pakinggan ng Tagalog eh. Maganda gamitin natin Tagalog at halos lahat ng Pilipino nakakaintindi ng Tagalog. Ngayon kung wawarayin ko ito, kami dalawa lang ni kabayan makakaintindi. Di ba? Kaya tinatagalog ko ng Tagalog na Tagalog talaga. Kapitulo 2 sa talatang 183. Quran chapter 2 verse 183. Ito yung batas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Batas patungkol sa pag-aayuno or fasting sa English or sa Arabic siyam. Siyam ang tawag diyan. Siyam. Hindi som. Opo. Siyam. Kasi sabi ng kasama kapag kasawi na Siyam yun. Pagbigkas lang nila yan, yung pagpakinig natin, pero talagang siyam yun. Ibig sabihin, pang siyam mismo ng buwan ng Ramadan, ng buwan ng Arabic calendar, ang Ramadan. Pang siyam yan. Masyaallah. Tinatanong ka ng iyong mga tagasunod o Muhammad hinggil sa al-hila o al-ahila. Mga bagong buwan. Ito yung nuklay
o duklay sa Tagalog, new moons. Kung paano ito nababago, sabihin mo sa kanila, o Muhammad, ginawa ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga buwang ito bilang mga palatandaan. Nang sa gayon ay maging malinaw sa mga tao ang mga nakatakdang panahon para sa kanilang pagsamba na katulad ng pag-aayuno, pagsasagawa ng Hajj, at sa mga kanilang mga transaksyon. Ito ay mga palatandaan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mga signs. At para naman sa mga mahihirapang mag-ayuno, dito ito sa mga mahihirapan ha, dahil sa hirap na mararanasan nila ay baka hindi nila makayanan ito na tulad ng mga matatanda. Pakinggan niyo itong versikulo na ito ha, sa Kapitulo 2, talatang 184. At para naman sa mga nahihirapang mag-ayuno, dahil sa hirap na mararanasan nila ay baka hindi nila makayanan ito, na tulad ng alin? Matatanda o mga may sakit na wala ng pag-asa na gumaling. Ang kailangan lamang nila ay ang pagbigay ng pidya. Araw-araw. O ibig sabihin, isang hapunan sa isang araw na ito ay pagpapakain o magpakain ng mga miskin o mga mahirap. Ito ay hindi katulad, halimbawa, ang batas dito, hindi tayo kasama dito. Dahil kaya naman natin eh. Wala naman tayong mga sakit, alhamdulillah, lalakas pa tayo sa kalabaw. Di ba? Lalakas natin sa kalabaw pa. So ibig sabihin, hindi tayo dito, sako. Para lang sa may mga sakit, matatanda, at yung mayroon kang karamdaman na wala ka ng pag-asang gumaling, magpapakain ka pa. Kahit may sakit ka, o hindi mo kaya, magpapakain ka ng isang mahirap, miskin, araw-araw. Kaya makikita natin sa mga masjid, marami nag-aabot ng pagkain dyan. Marami nag-aabot ng pagkain. Kaya pagdating ng Ramadan, huwag na kayong magluto. Umupo ka sa masjid pag oras ng sala. Kahit hindi ka Muslim, pakakainin ka doon. Hindi tatanungin, oy, Muslim ka ba? At minsan naman, sa mga highway, sa mga stoplight, pag hinto, may nag-aabot yan ng mga pagkain pag malapit na yung malapit na ang pag-break. Ganon dito mga kapatid. Mayroon bang ibang bansa na katulad sa atin dito kinalalagyan sa mga Muslim? Mayroon bang mga Kristiyano nag-aabot ng ganon? Maliban na lamang kung may kasasama ka sa rally, sa kanyang political bibigyan ng pagkain, pero ang doon, katumbas doon. 6 na buwan mong paghihirap dahil babawiin nila sa iyan, nanakawan ka. Ganon sila kalupit, mga kapatid. Sa Islam, no. Dito, alhamdulillah. Punta ka ng masjid sa Makkah, Madina, wala kang baon. Pagpunta mo sa loob, upo ka doon, kakakain ka, dami nag-abot ng pagkain doon, papasok mo pa lang, dami nag-abot ng pagkain, magdala ka ng sako. Yung sa Madina pa, sa Makkah pumunta tayo. Isang plastic ng tinapay, bago luto. Sa atin. Grabe doon. Araw-araw dun eh. Ganon sila mga kapatid. Yan ang kanilang nakikibahagi sila sa iyong fasting. Akala niyo ba yung ganon? Nakikibahagi sa fasting mo. May reward ka kay Allah subhanahu wa ta'ala sa pag-fasting mo na hindi mababawasan ang reward mo. Makikibahagi sila, magbibigay din sila sa iyo para siya magkaroon ng reward. Dahil magpapasting ka, ang magbigay ka ng pagkain ng nagpapasting, mayroon kang reward. Allahu Akbar. Lalo kang bibiya ng Allah subhanahu wa ta'ala ng kasaganaan. Kaya dito sa bansa na ito, mga kapatid, makikita ninyo,
Wala naman dito mga plantation dito. Di ba? Pero bakit mapakasagana? Wala ditong mga pools, mga ilog. Masagana ang tubig. Allahu Akbar. Dahil sila ay binibiyayaan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ng kasaganaan. Ganon dito mga kapatid. Eh kung ganon lang sana sa Pilipinas, hindi tayo maghihirap. Ayos lang, nandun na. Wala sana tayong, hindi na kailangan natin mag-abroad sa totoo lang. Kung sa Pilipinas tayo, kung ang ating mga namumuno ay mga matitino lang. Yung tubig na lang, negosyo pa eh. Oo, Mahal eh. subhanallah. Ang pera ng ating bansa napakalaki. Malaki. Pero ilan lang ang napupunta lang sa atin ang sa gobyerno, kaperanggot na lang, kinanakaw ng ating 1%. mga nasa gobyerno. Subhanallah. Di na sila na-guilty, di sila na ano. Wala na, mga manhid na talaga. Subhanallah. Anuhin mo naman kayamanan na yan. Pag namatay ka ba madadala mo ba yan? Tingnan mo kung magsauli sila ng pera. Dami. Bilyon-bilyon. Sa lamesa. Subhanallah. Samantala tayo dito. Karamihan dito sa mga overseas workers. Yung mga overseas workers dito, anong pagkain dito para makatipid? Ubos. Noodles at saka itlog. Oo, totoo yan. Karamihan sa atin dito. Kasi na naman sildo natin dito, Saudi Arabia. Pinakamalaki na sweldo mo rin pag sweldo ko ng 7,000. Subhanallah. Pero dito mga kapatid, maliit man ang pasweldo dito, pero mas gugustuhin kong manirahan dito, Saudi Arabia. Kasi may mga anak ako sa Amerika. Mga iba kong mga anak nasa abroad. Pero mas gusto ko dito. Dahil dito, naisa sa buhay ko ang Islam, nakakapamuhay ako ng mapayapa dito. Walang kaguluhan dyan, walang mga nakikitang mga nagpaka-bikini dyan. Wala ka nakikita nagiinuman. So natutulog ako mapayapa. Alhamdulillah. Hanuhin ko naman ang kasaganaan. Puro naman kasalanan na pinaggagawa. Subhanallah. Okay na bro, pera na lang kulang. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Ito tandaan natin, sinasabihan dito, yung may mga sakit. Kung may sakit ka, kasama ka dito. Pero kung wala kang sakit, hindi ka kasama dito sa bersikulo na ito. Ibig sabihin, malakas ka. Pero alam ko mga kapatid, kahit hindi niyo ako pagsabihan, kahit hindi niyo ako alam ko yan. Lalo-lalo na sa katulad yung mga bago. Alam ko yan. Galing ako dyan. Pero sanayin natin, unti-unti. Unti-unti lang. At saka ngayon to Ramadan na ito, hindi mainit. Hindi ka uhawin. Ako kahapon, fasting naman ako kahapon, ba't hindi ako inuhaw? Ang ininom ko, ilang buti lang, ganito, 2 lang, madaling araw. Hindi naman ako nauhaw. Nauhaw na ako, nung pagka-break ko ng fasting ko, 3 yata ako kaagad, sunod-sunod. Ilang Friday ang isang buwan? 4? Saturday. Subalit, sabi dito subalit kung lalampasan o hihigitan niya ang fidya, yung magpakain, hihigitan kung susobrahan na lang problema, na itinakda at nagpakain siya ng higit pa kaysa rito at ito ay kusang loob hindi yung masamang loob mo. Kusang loob ay mas makabubuti ito para sa inyo. Allahu Akbar. Kung halimbawa, isang araw, pakain ka dapat ng isang miskin o mahirap, magpakain ka kayo na araw-araw ng 10. Allahu Akbar. Mayroon kang extra na reward. Pero yung dyan sa baba, parang binigyan ko ng, basta tinapay yata yun. Ay, sana, mami!
Nagalit tayo, wala doon, anong lang? Hindi binigyan ko ng 2 piso. Turi yan, binigyan. Binigyan mo. Eh, bibigyan mo nga naman, wala naman pa talaga panulak. Para kang si Padre. At kung matitiis naman ninyo ang kahirapan, ay mas makabubuti ang pag-aayuno para sa inyo kaysa pagbibigay ninyo ng pidya. Kung batid lamang ninyo ang napakagandang idudulot ng pag-aayuno at gantimpala nito mula sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itong pag-aayuno, masyaallah, ay napakaganda ng ano nito, ng reward mula kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biruin mo, ha? Ikaw lamang at ang Diyos mo nakakaalam kung nag-aayuno ka. Anong alam namin kung nag-aayuno ka? Kunwari ka, gutom na gutom ka, pero kung sa loob ng kwarto mo, inom ka naman o kakain ka. So ikaw lamang ang nakakaalam noon at si Allah kung nag-aayuno ka. Kaya pag halimbawa, dinaya mo, sinong dinaya mo? Ang iyong sarili at dinaya mo lang ang sarili mo. Hindi mo madadaya si Allah. Dahil ang pag-aayuno na yan, ay yan para sa iyo yan. Pero kung nagkamali ka or nakalimot, tandaan natin ito mga kapatid. Kung nakalimot tayo, fasting tayo, nakakain tayo, nakainom, hindi pa na-break ang iyong fasting. Hindi na break yun. Hindi na break. Kung hindi mo sinadya. Kung nakalimot ka lamang, fasting ka pero nakainom ka pala. Pero wag ka naman maglimot-limutan. Baka maya, sabi ba, kunwari nakalimot ako. Iba yung intention sa nakalimutan. Kasi minsan may nangyayari yan sa atin mga kapatid. Akala natin, di tayo fasting, nakainom tayo, nagpa-fasting tayo. Uy, nakapasting pala ako. Walang problema yun. Ibig sabihin, nung pinainom ka ng Allah Subhanahu wa Ta'ala o pinakain ka ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, huwag mo iluwa. Huwag mo iluwa. Ituloy mo. Pero huwag mo na ulitin. Tama na. Isa lang. Isa lang. Maalala mo lang. Baka umaya, ay nakalimot na rin lang ako. Itutuloy ko na. Hindi ganun. Ustad, may Daya na yan. Yes. Nakita po rin yan doon dati sa Damam. Yung full Muslim. Oh. Sa Mako ba? Ano yun yung Ramadan. Na-aksidente siya na nakainom. Sinuka niya yung ano, kumbaga pinipilit niya ba yan? Mali yun. Kasi sabi niya, ano daw, kasalanan daw yun na ano. Ituloy Pero niya. hindi niya Ustad, na- Kaya nga kahit na pag nakainom siya o nakakain, basta't naipasok na sa kanyang bunganga, ituloy niya na yan. Pinakain siya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hindi na-break ang kanyang fasting. Hindi ka hahatulan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ng kasalanan na hindi mo naman nalalaman. Hindi mo sinasadya. Kaya wala kang kasalanan doon. Hindi na-break ang fasting mo, ituloy mo ang fasting mo. Huwag kang mag-alala. Bro, pwede ito na tayo. Ganun ang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hindi tayo hinahatulan sa kasalanan na hindi naman natin sinasadya. Kaya pagkakasala ay doon lamang tayo hahatulan dito kung tayo ay sinadya natin. Nagkunwari tayo, nakalimot tayo. Ay, kunwari, nalimot ako, kakain na po yun. So, mali yun. Hindi yun. Sinadya na yun. Pang-aasar na yun. Pang-aasar. Lang-aasar ka lang doon. Lagi nakalimot. Ang iyong dinaya noon, sarili mo. Sarili mo dinaya mo doon. Okay, banal na Quran, ha? Kapitulo 2, 184. Yan ang verse ng Quran. Okay, mayroon naman iba't ibang pamamaraan ng pag-aayuno. May iba't iba. Maraming pamamaraan ng pag-aayuno ng bawat tao. May mga nag-aayuno para sa espiritual na pangangailangan at mayroon din naman para sa physical o material lamang at mayroon din para sa dalawang pangangailangan na sasabi. Pag-aayuno na pang physical na pangangailangan. Halimbawa, sa Lamay Beach, sa Thailand ay may isang spa health na resort na dinarayo ng maraming tao na mula sa iba't ibang bansa
na nagsisibayad ng malaking halaga upang maranasan lamang ang kakaibang uri ng pag-aayuno. Ito yung pag-aayuno na gagamutin nila ang kanilang sarili, hindi katulad sa ating pag-aayuno, tayo ay dalawa ang ating sapul. Bukod sa yung sarili na kalusugan at pati kasama dito ang espiritual. Samantala dito, sa mga hindi Muslim, para lamang sa kanilang physical. Kasi ang pag-aayuno ay gamot ito, akala nyo ba? Ito ay gagamutin mo ang sarili mo. Gagamutin mo. Mayroon isang sa Amerika na may sakit siyang hika yata or yung asthma. So ang kanyang ginawa, Aray ko. nagpagamot siya sa pamamagitan ng pag-aayuno. Ginamot niya kanyang sarili sa pamamagitan ng pag-aayuno. At gumaling. Sa totoo, kapatid, ako mayroon akong hika rin, mayroon akong asthma. Pero alhamdulillah, nawala sa akin. Pag umaakit ako dito, parang si bro sumisiyap-siyap. Sabi ko, aray ko. Tumahan ako doon Oh. Pero alhamdulillah, naano sa akin, nawala ang pagiging ang aking hika. Kasi sa Tagalog yan, hika, pero pag para class ng konti, asma. Iisa lang naman ang nun eh. Pinabago lang, pinaganda lang pakinggan. Ayon sa dalubhasang mamahala nito na si Guy Hopkins at ang kanyang asawang si Toy, maraming pumupunta daw sa kanilang taon-taon upang magpagamot sa naturang pamamaraan. Biruin mo, dinadayo sila. Gumagastos ng milyon-milyon o 1,000 para lamang magpagamot sa pamamagitan ng pag-aayuno. Sa atin, di na kailangan gumastos pa, alhamdulillah. Madali sa atin ang ating pag-aayuno. Di na kailangan pa tayo, magtuturuan pa tayo, sapagkat sa atin, kabilang na ito sa ating pamumuhay. Kabilang na ito, kasama ito sa 5 haligi ng Islam. Hindi mo na kailangan pumunta pa ng Thailand o pumunta pa kung saan-saan para lamang magpagamot sa pag-aayuno. Sarili mo, gamutin mo pag-aayuno. Kahit ang mga hayop, nag-aayuno rin eh. Nag-aayuno rin sila. Ayon pa rin sa mag-asawa, sa isang linggo o mahigit pang pag-aayuno ang naruming bagay na parang mga lumot, ito yung mga sa bituka natin, mga taba o sibo na kumakapit sa ating mga bituka ay unti-unti itong natutunaw. Di ba yung ating bituka, sa kakakain natin kung anong pinagkakain natin? So kapag nag-aayuno ka, ito ay natutunaw na lumalabas. Kaya pag ayuno ka, pagkatapos mong mag-break ng ayuno mo, pag ikay na dumi, makikita mo ang yung dumi, yung malagkit-lagkit at saka mga ilan may mga kulay berde. Ibig sabihin, natatanggal dito ang iyong mga sakit. Nalilinis ang iyong bituka. At sumisigla ang iyong pakiramdam. Huwag mong isipin, kapatid, kapag nag-aayuno ka, nangihina ka, hindi totoo yan. Hindi totoo yan. Pati yung maramdaman natin na gutom, hindi totoo yan. Yan ay isip lamang natin yan. Ako nag-aayuno nung naglalaro pa ako ng tennis eh. Mas lalo ako mabilis tumakbo pag fasting ako. Magaan katawan. Alhamdulillah. Kasi nga, kumbaga sa ang pag-aayuno ay mayroon siyang reward mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. At pansinin ninyo, pa nag-aayuno, yung kinakain namin dito, pa nag-break kami dito ng kumakain kami, 4 katao lang, ha? Pero bakit pag kumakain kami, 6 katao kumakain, hindi maubos? Hindi maubos. Busog na kami noon. Pero kung kakain ng normal, halos kulang pa ng isang ang 4 na katao. Yun ang pagkakaiba ng fasting at saka hindi fasting. Nakapagkain. Allahu Akbar. At lumilinis
sa mga derbis. Ito yung mga parang mga batong durog sa bituka natin. At toxin. Ito yung mga nakakalasong bagay na nasa loob ng ating katawan. Kasi biruin mo, isang taon kain ka ng kain ng kain, kung anong pinagkakain mo, naiiwan yung mga sa bituka mo. So, sa Islam, yung 12 buwan, ilibin lamang dapat ang iyong para lilinisin mo ng isang buwan, ito yung panlinis mo sa atin. Panlinis mo ang fasting sa isang buwan, sa 11 mong kain ka ng kung anong wala kang pigil sa kakakain, lilinisin mo siya sa loob ng isang buwan. Ito yung pagpapasting sa Ramadan. So, alhamdulillah. Baga sa makina, change oil. Hindi lang change oil, ano yan? Flashing mo pa. Oo. Kasi di ba makina, pag laging takbo ng takbo, may mga dervish yan sa loob. Yung mga nakakain ng ng gear na iipon doon. So kinakailangan i-flash mo yan, i-flashing mo yan. Bukod sa change oil, i-flashing mo pa. Para yan, lumabas lahat para maging linis. At ang makina mo ngayon, magiging condition na naman siya. Titibay na naman siya. Pero hayaan mo, sige nga, huwag ka mag-change oil, huwag ka mag-flashing ng makina mo. Pinakamatagal na siguro ng makina mo, abutin mga 2 taon, 1 taon, ubus na yan. Sira na. Sira talaga. Lahat ng takbo, hindi ko na-change oil. Parang ko 6 months, hindi ko na-change oil. Nakakalimutan ko. Kaya kailangan, Gumaganyan. kasi yung gear niya, yung mga yung nagkikiskisan na eh. Nagkikiskisan na sila. So kinakain na ngayon yung bakal. Hanggang sa naiiwan doon. Yung bakal naman, umahalo siya doon sa langis, takbo ng takbo, hanggang sa masira ang sakyan. Kaya, subhanallah, pero yung pati gamit, hindi naman tao, kinakailangan mo i-change oil yan, i-flashing mo para malinis. Tao pa kaya? Beriin mo kayo, anong pinagkakain natin ngayon kaninang umaga? Kung anong pinag-iinom natin. Eh kung tuloy-tuloy, kung anong pinagkakain mo, hindi mo tinatanggal, patuloy kang naglalagay. Kaya nangyayari sa'yo, kung anong mga sakit nararamdaman mo sa bituka mo. Nagkakaroon, halimbawa, sa mga kidney, sa mga atay, kung ano-ano, lahat yon. So kung nagpapasting ka, natatanggal yung mga lason kasi yan mga lason. Natatanggal siya hanggang sa magiging malinis uli ang bituka mo. Panibagong naman. Alhamdulillah. Ayon dito sa mag-asawa, sa patuloy na pag-aayuno ng isang tao, million enzymes o yung maliliit na protina ang tumutulong upang matunaw ang mga laman ng ating bituka. Tinutulungan siya ng mga enzymes para malinis or matanggal yung mga laman na yan, yung mga laman na naiiwan na hindi na ilalabas ng ating bituka. Kaya doon lumalabas ang ilan yung tinatawag na nagkakaroon ng kanyang kulon. Dagdag paliwanag na mag-asawa, ang enzymes ay nagiging scavengers. Scavenger siya, tagalinis ng maruming bagay. Pumapasok sa mga daluyan ng dugo at gumagalaw laban sa parasito or toxin at maging sa kanser at mga nasisirang silula ng ating katawan ng tao. Kaya nakikita na sa diba sa pagmatanda na tayo, humihina ng ating resistensya. Kaunting ka ng halimaw ng hangin, nag-hatsing ka na kaagad kung sisisigaw. Dahil mahina na sa resistensya Isa pumuputok, nakakagulat, kinakabahan ako minsan. Yan yung mga na yan. Nandoon sa ating humihina. Pero kapag halimbawa, natatanggal yan, nalalabanan mo yung panahon. Di ba taglamig, arami nagkakasakit?
Andyan yung tumutulog sipon mo, kasama ng luha. Lahat na yun, dahil nga sa mahina na ang iyong katawan, dahil nga yung namumutawi sa bituka mo, puro mga mga hindi nalilinis, mga sakit na maiiwan. Kaya ang tao, hindi na masyadong umaabot ng 70 ang edad, 90. Ayun, minsan pilay, minsan kuba, wala na. Ay, mahina ang katawan eh. Oo. Dispalinghado na. Subhanallah. Kaya mga bata ngayon, mga bata sa totoo lang, mga bata ngayon, karamihan ng mga bata ngayon, hindi na masyadong active. Hindi tulad nung kapanahonan namin. Kala mo para kay mga unggoy. Lilipat ka sa mag-akit ka sa sa niyog. Lilipat ka sa magitan ng doon sa palapan lang. Hindi ka na bubababa. Subhanallah. Pero ngayon, kaunting bagsak lang ng bata, pilay. Walang mahina na resistensya. Kung magkasama sa quality, ang mga tao ngayon, wala na. Mahina na rin mga utak. Pag pinagkwenta mo, gagamit pa ng calculator. Samantala, ng araw sa atin, amin yun, kasi din nyo inabot yun, gagamitan na namin ng mga daliri yun. Tapos na. Subhanallah. Ibig sabihin, mas matatalino pala mga bata nung araw, Ayon sa mag-asawa, ang pag-aayuno ay subok na pamamaraan upang magkaroon ng magandang pangangatawan, kalusugan, at mahabang buhay. Mashallah. Magandang katawan, maliksi, hindi yung aantok-antok, maliksi. So, nakakatulong din siya pampahaba ng buhay kasi lagi malinis ang bituka mo. Nag-aayuno ka. Malinis ang bituka mo, nawawala yung mga sakit, yung mga lason. So, ang buhay mo, nadadagdagan ng kaunti. Kaya pahintulutan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Mayroon isang doktor, si Dr. Nicolai. Ayon kay Dr. Nicolai, isang lulubhasang doktor na mula sa Rusya, ang pag-aayuno ay isang internal na operasyon. Yung hindi mo na kinakailangan biyakin pa. Or testisin. Or buksan ang laman ng isang tao. Allahu Akbar. Isang internal na operasyon or panloob na operasyon. Hindi katulad ng yung operasyon ng mga kwak doktor na kunwari operahan ka yung pala mayroong pinipindot na para lang dumugo. Di ba? Meron tayo niyan? Gaganyanin ka. Yung pala nandito sa kamay yun. Dadayain ka lang Okay, may bato. May bato. Sabi, may bato. May dala na pala siyang bato nasa kamay niya. Talaga nga, panluloko ng sa ibang mga pananampalataya talaga. Sa bansang ito, ang pag-aayuno ay ginagamit bilang gamot at tinagurian combat mental illness. Combat mental illness. Ito ay subok na sa pamaraang wastong paglinis sa loob ng ating katawan, kabilang ang mga toksin o nakakalasong bagay na siyang sanhi ng hindi wastong paggana o pagganap ng mga reproductive organ ng lalaki at babae. Reproductive, ano ang ibig sabihin dito? Mga reproductive organ. Ito yung humihina na yung mo, yung pagiging lalaki mo. Kumbaga sa nauuna na dito yung gitna. At hindi ka na rin halimbawa, maaaring hindi ka na nagkakaroon ng anak or magkaanak ka man, dispalinghado pa. At ayon pa kay Dr. Nicolai, ang pag-aayuno ay mabisang panlaban sa impotency. Allahu Akbar. Masya Allah.
o yung kawalang lakas ng pagkalalaki at infertility or kawalang kakayanang magbuntis para sa mga kabaihan naman. Kaya pala sa sa mga Muslim hindi uso ang tinatawag na yung birth control. Bawal sa atin mag-control. Ang napakalaking tagumpay ng pagkakatuklas nito ang nagbigay taguri ka sa pag-aayuno ng The Hunger Cure. Ito yung tagumpay. Sa mahigpit na pagsusuri at pag-aayuno ni Upton Sinclair, isa ito sa mga isang kilalang manunulat. Natuklasan nito na ang pag-aayuno ang tamang pamamaraan ng pangkalusugan, ang pagkakabago or makabagong pamamaraan sa buhay. Kaya pala ang mga nung araw, ang mga propeta, ginagawa nila ito. Ito ay simple, subalit kamangha-mangha ang nagagawa nito. Isang milagrosong panggagamot na ayon sa kanya ay nagpagaling sa kanyang sakit na asma. Kapag ikaw halimbawa mayroong asma, talagang gusto mong lumakad ng mabilis or umakyat ang hindi mo magawa. Talagang magdidikit ang mo eh. Kaya pala nakataas ang pag mayroon kang may asma, nakataas pala itong balikat mo pag nasobra na. Dahil yung paghinga mo, gusto mong nakataas. Mahirap, sa totoo lang. Naramdaman ko noong araw. Kala mo, mamamatay na ako eh. Ilang beses ako niya inatake. Kasi yung unang naramdaman ko noong araw niya, nasa likod ako ng sasakyan. Kasi nasanisan ako eh. Inaandar niya ngayon yung sasakyan. Ibinuga-buga pa niya yung nasa likod ako. Mga ilang minuto lang, talaga namang hinahabol ko ng hininga para akong nalulunod. Takbo ako sa ospital, diretso oxygen. Doon nagsimula na yung aking asma. Hanggang sa tuloy-tuloy na yun. Pag napapagod ako, nakakaamoy ako ng mga mababagsik na amoy. Tiner, pintura, kahit yung kilikili na medyo mabagsik. Hindi ka na makahinga. Talaga grabe. Mahirap talaga sa tulang. Kaya ramdam ko naramdaman ni bro. Pag talaga na sumisiyap na kayo. Pag sumiyap na yung mo yan, may tama na yan. Kaya meron akong dala-dala lagi na noon. Yung Bintulin. Yung Bintulin hanggang lang. Minsan, pipindot mo lang, meron na naman. Talaga nagpagamot ako ng host. Nagpaano ako. Kaya, meron ako dito niyan. Rin ako niyan dito. Handa. Para nyo ba? Meron ako niyan dito. Yung sakali. Ayan Alam niyo ba kung magkano ito? Mahigit 100 real ito. Na siguro sa 180, 150. Mahal ito. Dalawa na ibigay niyo sa akin. Dalawa, tatlo. Kasi hindi ko naman ginagamit na yung sobra binibigay ko dito dahil prepare ko lang naman kasi sasakali dumating sa akin ng meron akong handa. Kumbaga sa tereret. Pag lalabas ako, halimbawa, kasi nangyari sa akin nung punta kami ng Madina, hindi ko nadala ay araw at saka yung alikabok. Nagsisiyap na naman ako. Nagsisiyap. Mabuti, naka-recover ako. Galing yata tayo ng Subhanallah. Mahirap pag nabutan ka talaga ng ng pharmacy. Kami ng pharmacy, di ko kaya. Kasi yung yung pakiramdam mo, para naubusan ka ng na oxygen. Kasi yung ating baga, Nalulunod. yung butas na ganyan. Nalulunod. Para ka nalulunod. Pag natin na ganyan siya. Kaya ang hirap. Talaga man inahabol mo, lig mo, inaganon mo para ka lang makahinga eh. Grabe. Pero alhamdulillah ngayon, medyo, na.
Ito naman, si Ernie Baron. Ayon kay Ernie Baron, isang dating kilalang weather broadcaster, itong kanya sabi, ayon sa kanya, mayroong mga taong may kaugaliang kumain ng malakas sa araw at gabi. Sa napakahabang panahon, ugali natin masarap, papasarap lagi eh. Balat araw. Lalo na ako noon, nag-ano ako, parang masarap kasi kumain eh. kahit na Sa susunod na Friday, doon tayo sa Lapas Virtue. kahit na yung pakiramdam mo busog na parang gusto mo ba uling umano, eh hindi ka na nagtitira na dapat pala sa atin, sa katawan natin, hahatiin mo sa 3 pala ang bituka mo. Huwag mo isasagad. Kasi kapag sinagad mo, daig mo pa mayroon kang hika. Hirap magano, mahirap pakiramdam mo. Dapat ton kanin, tubig, hangin. Subhanallah. Pero mo ano propeta Muhammad sallam, yung kanyang itinuro sa atin. Huwag mong isasagad. Kasi itong bituka natin, habang pala natin ito binibigyan ng pagkain, umi-expand, lumalaki. Kaya karamihan sa panahon ngayon dito, ang lalaki ng tiyan. At karamihan dito napapalaking tiyan, anong lahi? Bangladesh. Kasi sa kanila, pag malaki na ang tiyan, magandang buhay niyan. Magandang buhay. Oh, maalwan. Pagpayat ka, sabi siya, bakit? Wala ka ba makain? Yun ang kanilang palang ano doon. Abang, hanggat malaki ang tiyan, mas ano ka. Parang sikat ka ba? Parang sa Afrika, mayroong lugar sa Afrika, na kung sinong pinamalaking tiyan, siyang pugi. Siyang pugi. At gustong-gusto siya ng kababaihan doon. Pag malaking tiyan mo, kaya doon pala, sa lugar na yon, palakihan ng pagkain ng ano, paramihan ng kain, walang control. So sa Islam, hindi ganun. Tayo, kailangan mayroon hangganan. Huwag mo pahayaan na ang bituka mo ay pupunuin mo ng pupunuin. Magtitira ka ng allowance para sa tubig at saka sa hangin para hindi ka mahirapan. Subhanallah. At saka pag nabubusog ka ng sobra, masamang pakiramdam. Kala nyo ba? At minsan kailangan baguhin ang sistemang ito sa pamamagitan ng pag-aayono. Magiging si Ernie Baron. Hindi naman siya Muslim. Yung mga tao na yan na binanggit dito, hindi mga Muslim. Pero ang pag-aayono ay kanilang ginamit para sa panggagamot sa kanilang physical o katawan, sa kanilang kalusugan. Sa atin, doble. Bukod sa iyong kalusugan, ginamot mo, kasama na doon ang iyong spiritual, ang iyong pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nga ang Islam, mayroon 5 haligi. Una anong una? Shahada, pangalawa? Sala, pangatlo? Zakat. Pang-4, ang ayuno. Ito yung pag-ayuno sa buwan ng Ramadan. At ang pang-5 ay Hajj. Pagsasagawa ng Hajj. Ito yung ating ano, kabilang siya ang pag-ayuno sa 5 haligi ng Islam. Kabilang siya sa 5 haligi ng Islam ang pag-ayuno sa buwan ng Ramadan. Kahit mamintin mo lamang yan, pag-ayuno sa buwan ng Ramadan. Ngayon kung medyo sanay ka na mag-ayuno, pwede ka mag-ayuno ng Huwebes, Lunes, tsaka Huwebes. Pag dumating ang 13, 14, 15 ng Arabic calendar, mag-ayuno ka rin. Bukod sa nakatipid ka na pangalagaan mo pa ang iyong kalusugan. Naka-ano ka pa, kalusugan. Tipid sa bigas, tipid sa pagluluto. Hindi na kumakain ng kanin sa gabi. Sa gabi ka lang kakain, pagkatapos ng hapon, may kain din. So, yan. Ay, pabor sa atin mga nag-iisa lang sa bahay. Yung wala tayong kasama sa bahay. Pabor yan. Lalo na ako, yung bigas ko siguro ba, 1 taon na. Yung 10 kilo kong binili. Nung nakaraang taon pa yun, 2005 pa yun. O 2025. Hindi pa maubos-ubos.
Paano maubos-ubos pagdating halimbawa ng fasting at saka ano, dito na meron dito pagkain namin, pag fasting. May pagkain dito. Hindi sa umaga na ako nagluluto doon sa bahay para sa aking prepare sa pag-ayuno. Pagdating ng hapon dito naman, tropa dito, kakainan kami dito. So wala ka ng time ngayon magluto pa sa bahay. Kaya yung isda ko, mabutit, naubos na, inshallah bukas baka takbo ako ng palengke. Okay. Sa pamamagitan ng pag-aayuno, isang mabisang pamamaraan upang gumanda ang katawan at kalusugan ng isang tao. Maging itulong si sa unang sa mga kabilang din pala siya sa pagpapaganda ng katawan. Dagdag paliwanag ni Ernie Baron, kung kaya mayroon siyang tinatawag na cleansing diet. Pero ito kailan pagpapasting, hindi ito na sa atin. Kasi sila, hindi na hinihintay yung ng araw. Sa atin, kinakailangan, bago sumikat ang araw, bago mag-adan ng sala ng Fajr, dapat nakakain ka na. Kaya kakain ka, kung halimbawa ngayon ka magpapasting, kung papasting ka ngayon, alas 4, gumising ka na para kumain. Nakaprepare na ang mo noon. Nakaprepare na yan, naluto na. Bago ka matulog, luto na yung pagkain mo. Iinitin mo na lang yung pagising mo. Kaya ako, meron akong oven, iniinit ko lang sa oven. Tapos yan, tatawag 5:30, yan, adan ng para sa adan ng Riyadh. Pagkatapos quarter, mag-aadan na ng dito sa Makkah. Mga alas 6, almost alas 6 na ang Fajr, ang sala. Kaya nalilit ako sa aking kasi nagwo-walking pa ako. Natatapos ang Fajr 6:15. Maglalakad ako ngayon mga almost 1 hour, darating ako sa bahay mga 7:30. Okay lang, nagpapalit ako ng konti. So at least, minimaintain ko yung aking walking dahil siyempre ako may edad na at pangalawa, bypass na rin ako. So kailangan ko ng nag-iisa lang ako sa bahay. So kung sakali mayroon akong karamdaman, sino mag-aalaga sa akin? So kinakailangan natin pangalagaan ang ating katawan at ang ating spiritual. Yes. Before or after ng adan ng Fajr po ang kain? Oo naman. Before. Hindi after Before. Bago siya tumawag, kailangan Kailangan tapos na ang kain mo. Tapos ka na ron, tapos ka na kumain, tapos uminom. Prepare ka na ng sala. Kasi 5:43. Ngayon, kung mayroon kang yung adan ng Riyadh, kasi nauuna doon sila kasi sa atin. Kung pwede ka pang yan. Tapos sa Isha, ganoon din po. Pagkatapos na Sa Maghrib. Pagkatapos ng pag-adan, Allahu Akbar, kumuha ka ng break mo siya. Either tubig, dates, o kung gusto mo kumain ka. Alas 6:06 yata yun. Kinakailangan yan. Ngayon ka lang kaya tinatanong ko na Kung may trabaho ka, hindi ko alam kung saan ako mag-umpisa tsaka Before and after yan. Fajr, before. Maghrib, after. ano lang yan, mayroon ka naman mga kasamahan ng mga Muslim doon, mayroon kang kain ka lang, kakain ka ng yung hard na yung kung mayroon kang kanin para panlaban nyo sa maghapon. Tapos damihan mo yung tubig. Ang matibay is kasi subok po na kubos tsaka laban. Yun, hindi ka talagang hindi ka Kapag sanay ka naman na kahit hindi ka na kumain, tubig na lang. Hindi ka na mamamatay ng 12 hours na, di ka kumain, di ka mamamatay. Kahit 7 days ka di ka kumain. 3 araw, di ka mamamatay, di ka kumain. Maliban na lang, tubig talaga, importante sa atin ang tubig. Ustad,
Pag pagkatapos ba ng mag-rib, before kakain na, di ba? Ano pa ba yung, kasi kailangan mo magduwa? So, Before ng kain or after? bago ka, habang naghihintay ka ng pagsigaw, Before ng... habang naghihintay ka, nandiyan yung pagkain, magdudua ka na. Isama mo na lahat ang duwa gusto mong panalangin. Kung sino ipanalangin mo, ipanalangin mo lahat yan. Sapagkat sabi ng Propeta Muhammad SAW, ang panalangin sa nagpapasting ay pinapakinggan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tinatanggap. Kaya, damihan panalangin. Habang naghihintay ka, mga ilang minuto na lang, mga 5 minuto, magduwa ka na. Lahat ng gusto. Meron tayong ano dyan, meron tayong duwa niya sa masjid, sa ano, sa papasting. Yung ating ano dyan, mga maliliit na, nandiyan dyan. Okay, mga kapatid. Ito ay isang uri ng pag-aayuno na nangangailangang maranasan ng isang tao ang gutom. At sa katayuang ito ay kakain lamang ng mga prutas at gulay at iinom ng tubig. Ito ibang klase itong cleansing diet lang ito, hindi ito pag-aayuno. Kasi hindi siya kakain dito ng kanin. Yung kay Eri Baron, gulay lamang, prutas, walang kanin. Ano lang yan, diet lang, hindi yan ayuno. Kaya cleansing diet. Pag-ayuno, pag-diet lang yan, cleansing diet lang yan. Lilinisin mo bituka mo. Maganda rin yan. Ha? Kapag meron ka mga cholesterol, matatanggal. Ito naman ang pag-ayuno ng dahil sa simulain. Sa Pilipinas at sa ibang bansa, may tinatawag na hunger strike. Ewan ko kung bakit ginagawa nila yan. Mga ganon. O pagpapakagutom dahil sa isang simulain o kahilingang ipinapaglaban. Nangyari yan kay Miriam de Perso sa Tiago yata, nag-hunger strike siya. Nung siya yata ay dinaya daw ni Fidel Ramos. So, Presidential. yung presidential, dinaya daw siya. Kaya nagtawag nito, nag-ano siya, Hunger strike. hunger strike. Eh, wala rin nangyayari sa kanya. Kaya pag-hunger strike, nagpagagutom lang siya. Walang say-say. Samantala sa atin, mayroon siyang reward. Halimbawa, si Senadora Miriam Defensor Santiago, nang siya ay matalo o natalo sa pagkapangulo, siya ay nag-ayuno upang ipakita ang kanyang pagprotesta o pagtutol sa resulta ng eleksyon. So anong napala niya doon? Nakamit ba niya ang kanyang pag-aayuno? Ang reward niya mula kay Allah subhanahu wa ta'ala, gayong hindi naman siya sumasamba sa Allah. Iba naman kanyang sinasamba, di wala rin. Ang kanyang pag-aayuno para lamang sa kanyang katawan o sa kanyang pagpuprotesta, pagpapakita ng ayaw niya sa resulta ng eleksyon, kaya siya nagpakagutom. Kabilang na diyan yung mga manggagawa. Ganon din ang mga manggagawa sa mga pabrika at mga taong nasa bilangguan na kung minsan nababasa natin sa mga pahayagan na sila ay nag-aayuno upang maipakita at maipadama sa mga mamamayan ang kanilang paghingi ng pansin at katarungan sa kanilang pangangailangan mula sa mga kinaukulan. Ito yung mga pag-aayuno na walang kwenta para lamang sa kanilang mga pansariling kapakanan. Wala siyang reward. Nagpagod lang sila at nagpakagutom upang mapakita lang, upang maging mapansin sila. Okay, lalo ngayon, uso ang social media. Papasting kunwari, kumakain naman. So, wala rin. Alhamdulillah, sa atin, but lamang ikaw at ang Allah subhanahu wa ta'ala nakakaalam. Subalit ating matutunghayan na ang kanilang pag-aayuno ay pang material at pang physical na pangailangan lamang. Okay,
Masyaallah. Hindi lamang ang tao ang nag-aayuno. Hindi lamang tao. Kung pag-aaralan natin ang ibang likha ng Diyos, ating matutunghayan hindi lamang ang tao ang nag-aayuno upang gumaling ang physical na katawan, kung hindi ganun din ang kaharian ng mga hayop. Pati mga hayop nag-aayuno, di lang natin napapansin yun. Kaiba nga lang nila pag-aayuno sa atin. Sila ay gumagamit din ng likas na pamamaraan sa panahong may karamdaman o panahon ng matinding taglamig. Na tinatawag na hibernation o paglikas sa tagong puok upang mag-ayuno hanggang sa pagbalik ng kalusugan o normal na panahon. Di ba pag taglamig, wala silang makain. Sila ay pumupunta sa isang lugar, nagtatago sila sa isang lugar na hindi sila aabutin ng taglamig. Yung meron silang kumbaga sa parang nature sa kanila, yung tatawag na pitra sa kanila yon. By nature, nag-aayuno sila na kahit na sila ay mga hayop, sapagkat sila rin ay tinikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pag-aayuno ng mga hindi Muslim, ang mga naunang pahayag tungkol sa pag-aayuno ay tumutukoy sa mga pang-pisikal at pang-material na bagay lamang. Ang relihiyong Islam ay nagtuturo na ang pag-aayuno ay hindi pang-pisikal at pang-material na bagay lamang. Bagkus ito ay pang-espiritual na pangangailangan din ng tao. Kaya nga sa atin, balance. Ang mundo na ito, habang nandito tayo sa mundo na ito, ang ating may parte tayo ng buhay dito sa mundo na ito. Gampanan natin ang ating tungkulin dito, ang ating pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala, ang ating pamumuhay. Mamuhay tayo ng maayos. Hindi tayo pinipigilan na magpayaman Magpayaman tayo. Dangan lamang magpayaman tayo o magnegosyo tayo nang hindi naman tayo lalampas sa hangganan. May hangganan Magninegosyo ka, mandadaya ka. Gusto mo kumita na malaki. So sa Islam, no. Magnegosyo ka lang ng tama. Kasi aanhin mo naman yung tubong malaki kung nandadaya ka naman. Niluloko mo ang tao. Nagkasala ka pa, lahat ng ating ginagawa dito sa mundo na ito, mayroon tayong reward kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ang Islam ay way of life. Din al-Islam, way of life. Lahat ng aspeto ng ating pamumuhay sa mundo na ito, kabilang ito sa tinatawag na din or panuntunan o way of life. Pananamit natin, pagtulog, pagkain, pag-inom, pagdarasal, lahat yan ay kabilang yan sa ating way of life. Kaya ang Islam ay malawak ang kanyang meaning. Malawak. Hindi lamang siya relihiyon. Kasi kung relihiyon lamang ang Islam, dapat dito patungkol lamang ito sa pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pero hindi. Ang Islam patungkol sa pagsamba at sa ating pamumuhay. Kabilang siya. Hindi siya para lamang pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi tulad sa ibang mga relihiyon, ang kanyang relihiyon nakatuon lamang sa kanilang paniniwala at pagsamba sa Diyos. Hindi nila tinitingnan yung kanilang pamumuhay. Kaya makikita mo sa mga hindi Muslim, kung magsuot ng pananamit, halos tanggalan na lahat ng kanilang hindi na tinatakpan halos ang kanilang aura. Di ba mapapansin ninyo? Inilalabas na nila yung kanilang yung pinakatatago-tago na dapat sa kanilang asawa lamang ipapakita, ibinabalandar na sa madla. Dahil sa kanila ay ang kanilang relihiyon ay para lamang pagsamba sa kanilang Diyos na tinuturing. Sa atin hindi, pati lahat yung pagtulog, pag-inom, pagtrabaho, pakikipaggera kung halimbawa panahon ng gera. Mayroon mga batas yan na pinagkaulong ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin. Bilang tao,
para hindi natin malabag ang batas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sa pag-aasawa, lahat yun, mayroon tayong batas. Ultimo kalit-liitan na bagay sa Islam, sa ating buhay, mayroong batas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nga pag ikay naging Muslim, kinakailangan mong aralin lahat ang mga batas na ito para hindi ka makalabag sa batas. Kapag hindi ka nag-aral, hindi mo inaral ang iyong relihiyon, sigurado yan, makakagawa ka ng mga kasalanan kay Allah subhanahu wa ta'ala. Makakagawa ka. Pero kung mayroon kang kaalaman, maiiwasan mo siya. Magkasala ka man sa mga bagay-bagay, maliliit na lamang yan, yun dahil sa pagkalimot bilang tao. Hindi ka makakagawa ng kasalanan mabigat dahil alam mo, mayroon kang kaalaman. Hindi mo naman kinakailangan maging scholar pa sa mga Madina or university sa Islam. Ang pag-aaral ay maging sa ating sarili pag-aaral. Meron tayong mga babasahin. Lahat ng exam yun, impormasyon patungkol sa Islam, nandito na sa inyo. Nasa inyong mga cellphone na lahat. Hindi na mahirap ang pag-aaral. Dito lang ng aming kapanahonan ko dito nung araw. Wala nga halos mga booklet na mababasa. Pero alhamdulillah, nakahabol pa rin ako kahit ganun pa man. Alhamdulillah. Kaya ang pag-aayuno ng mga Muslim sa buwan ng Ramadan ay isang tungkulin na ang buong layunin ay para sa Diyos lamang. Tungkulin mo bilang nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala, bilang mananampalataya, bilang naniniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala, tungkulin mo yan bilang isang nilikha na nagnanais ng gantimpala at tagumpay sa kabilang buhay. Itinuturing itong isa sa mga haligi o batayan sa mga mananampalatayang Muslim na nagwawa nasa wastong gulang, nasa wastong gulang at pag-iisip. Hindi dito kabilang mayroong mga depresya sa utak, yung may mga konting tililing, hindi ito sila inuobliga. Maging sa sala, hindi rin inuobliga yung mga yan. Wala silang kasalanan sa kanilang nagagawang pagkakasala. Mabigat mga kanilang kasalanan, hindi nila pananagutan yan. Hanggat hindi pa normal ang pag-iisip mo, wala kang pananagutan kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pero kung nasa normal ka naman, nagsira-siraan ka lang, kasalanan mo yan. Si Allah nakakaalam ng lahat ng bagay na yan. Alam ni Allah subhanahu wa ta'ala kung sira ka talaga o nang sisira-siraan ka lang. Hindi mo pwedeng pagkaila yan kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kung ano sabihin mo, ay hindi ako magsasala, nagsira ako. Kaya sa Islam, bawal sa atin ang pag-inom ng alak. Sapagkat kapag uminom ka ng alak, doon magsisimula ang pagiging sira ng ulo mo. Di ba lahat na nakakagawa ng krimen, makakagawa ng krimen ang matinong pag-iisip? Hindi mo magagawa yan. Kahit sila ay hindi naniwala sa Diyos, mayroon pa rin takot sa kanilang puso. Kaya kadalasan, na nakakagawa ng mabigat ng krimen, yung mga tao na, yung mayroong depresyang utak. Akala mo ba yung mga magnanakaw sa atin ng mga senador, mga congressman, matitinong utak yan? Mga siraulo yan. Bakit sila nagnakaw? Di ba? Ba't sila nagnakaw? Hindi sila mga siraulo. Ano nilang kayamanan nila? Dahil kung matino sila, matatakot sila sa pagnakaw. Kawawa naman ang aking mga kabayan, naghihirap sa abroad. Tapos tayo dito, nagpapakasasa tayo. Limpak-limpak ang pera natin. Ano mga siraulo sila? Yung mga tao na mga ganong klase ay mga abnormal pa. Hindi lang siraulo, abnormal pa. Kabilang pa yan, hindi lang lasing tinatawag sa atin na lasing sa kayamanan. Namutawi na sa kanila syaitan. Maging lalaki man o babae, isang pagsasanay na kung paano mapipigilan ang ating sarili sa mga makamundong bagay. Ang pagpapasting kasi mga kapatid, pinipigilan mo ang iyong sarili sa mga makamundong bagay. Kasi itong makamundong bagay nito ang sisira sa iyo bilang
tao. Sisirain ka dito. Maniwala kayo sa akin, bro. Kapag naghangad ka halimbawa ng kayamanan, maaring, pag hindi mo pinigil ang sarili, maaring magnakaw ka, pumatay ka, o gumawa ka ng mabibigat na krimen. Pero kung halimbawa ikay may kontrol sa sarili mo, sasabihin mo lamang, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saan ako nagmula, saan ako magbabalik. Kaya hindi ka na maghahangad ng higit pa kung ano yung pinagkaloob sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sa atin, sa tuwi tayong kakain inom, nagbibismila tayo. Nagbibismila. Pagkatapos mong magbismila, tapos mong uminom, nakainom ka na at nabusog ka na, mag-aalhamdulillah ka, magpasalamat ka kay Allah. Pasalamat ka kahit sabihin natin malita bagay lang tubig dito. Napakahalaga sa atin to bilang tubig. Kala nyo ba? Hindi tayo mabubuhay kung wala ito. Kaya nararapat lamang bilang tao na tayo ay magpasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala sa mga biyaya na pinagkaloob sa atin. Pangalawa, yung ating katawan, alhamdulillah, kompleto tayo. Matinog kaisipan natin. At mayroon tayong mga trabaho, alhamdulillah, ang daming tao walang trabaho. Kumikita tayo. Di ba dapat magpasalamat tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala? Hindi naman mahirap ang kanyang iniatang sa atin. Hindi naman tayo atangan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng gawaing pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala na hindi natin makakayanan. Ano bang hirap ng sala? Mahirap ang sala? Mahirap ba pag-aayuno? Lahat to kapatid, hindi ito mahirap. Kapag nasanay ang katawan natin sa pagsunod kay Allah subhanahu wa ta'ala, saan man tayo naroon, gagawin natin ang pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang alang sa ating pangarap na makahit sa mundo na ito'y puro hirap ang ating dinadanas, kasi kabilang buhay man lamang ipagkaloob sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kasaganaan. Di bali tayo dito maging api sa mundo na ito. Walang problema. Dahil dito sa mundo mayroon tayong hangganan. Kapag tayo tumawid sa kabilang buhay, wala na tayong hangganan, wala na tayong kamatayan. Okay lang sana kapag namatay tayo, tapos na, durog na tayo. Hindi. Bubuhayin tayo muli. At tayo ay mananatiling buhay magpakailanman sa pag tayo muli tayong binuhay. So kung halimbawa, hindi natin pinaghadaan ng kabilang buhay, kung dumating sa atin tayo sa kabilang buhay, anong mangyayari sa atin? Magsisisi tayo, mga kapatid. Bakit hindi ko dinamihan ang aking mabuting gawa nung nasa mundo pa ako? Bakit hindi ko sinunod ang mga aral ng propeta, mga propeta? Ang nagiging problema sa atin, kay hindi natin nakokontrol ang ating sarili. Natatalo tayo ng ating sarili. Kaya nga, ang pagpigil sa sarili mo, kapag napigil natin ang ating sarili sa makamundong bagay, magtatagumpay tayo. Yun lang, kapatid. Isang tungkulin sa Diyos lamang ang nakakaalam kung ang isang tao ay nag-aayuno o hindi. Walang sino man nakakaalam nun. Ikaw lamang at si Allah subhanahu wa ta'ala ang nakakababatid kung ikay nag-aayuno o hindi. Dahil kahit sabihin mo, kapatid mo, magulang mo, kasama mo sa trabaho, anong malay namin kung nag-aayuno ka o hindi? Di ba? Kaya hindi natin pwedeng dayain. Pero dahil nga, siyempre, yung tao talagang likas sa atin na may pagkadakuloko. Ako. Katulad sa amin, Ustaz. Basta ka, bro. Dahil, sa totoo lang, nangyayari sa mga tulad natin mga bago. Dahil nung nasa Nissan pa ako, akala niyo makalokohan ko. Kaya patawarin sana ako ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pasok ko sa loob ng kubeta. Higop. Higop ng vitamins. Kayo kasama kong India, pagpasok niya, parang minanig. Sabi niya, pinapara, sarap dukan. Sabi ko, ay, mungkin. Mukmapi. Ramadan, sarap dukan, mukmapi. Ada na par, maaari. Pero alam ko siguro na alam ng na ako kumana sa loob ng kabeta. So, na. Kasi kapag hindi ka nanigarilyo, mabagsik ang amoy niyan. Mag-ano lang kayo, halimbawa nanigarilyo ka, kahit hindi ka magsabi hindi ka nanigarilyo. Nanigarilyo ka halimbawa sa labas.
Tapos nagkamay tayo. Maiiwan dito sa kamay ko ang amoy ng sigarilyo. Kaya hindi ka pwede magkaila na hindi ka nanigarilyo. Malakas na ba? Oo, mapasok dito yan. Pagkamay mo. Lakas ang amoy niyan. Kaya nung pumasok ang India tangkad pa mo ng India rin mga siguro 6'5" ang tangkad nung kasama ko sa trabaho. Sabi niya, Pino, gumagalaw-galaw ang ilong niya. Pina, parsarap do kanina. Ano sabi mo? Sabi ko, mungkin, mapihada. Ramadan, sarap do ka. Kaila eh. No. Subhanallah. Tawarin sana ako ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi, grabe yung kalokohan talaga. Alam ko yun kapag, kaya hindi kayo pwede sa akin magkila Galing ako sa kalokohan. Baka wala pa sa kalahati kalokohan sa akin. Kaya ang relihiyong Islam ay nagtuturo na ang pag-aayuno ay walang ibang layunin maliban lamang sa nag-iisang tanging Diyos na si Allah subhanahu wa ta'ala. Ito yung layunin natin. Mag-aayuno ako para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Yun ang ating layunin. Hindi para magpakitang tao. Kaya wala tayong hindi natin po pwedeng halimbawa mapapakitang tao. Nalalaman ng Allah subhanahu wa ta'ala ating ginagawa. Sinabi ng huling propetang si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lahat ng ginagawa ng anak ni Adam ay para sa kanya. Maliban sa pag-aayuno, sapagkat ito ay para sa akin at gagantipalaan ko ito. So ito yung sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na binanggit ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na mababasa natin sa Sahih al-Bukhari. Napakaganda ng kahulugan ng Islam ang pag-aayuno. Ito ay isang pang-espiritual na paglinis sa ating mga nagagawang kasalanan at pampababa sa ating mga paghahangad sa mga makamundong bagay. Maganda ang kanyang meaning ng pag-aayuno sa Islam. Isang tungkulin na kung paano maalaala ang kapwa natin na halos walang makain sa buong maghapon at dahil dito ang ating puso ay magiging maawain at mapagbigay sa mga nangangailangan. Mayroong mga tao, mga kapatid, na ubod ang yayaman. So kung hindi ka nag-aayuno, hindi mo mararamdaman yung hirap, yung walang makain. Yan mapapansin mo sa atin. Yung mga mayayaman, sapagkat hindi sila nakaramdam ng hirap, ng walang makain, kaya sila ay nagiging maramot, manamot, mayayabang. Pero dito, kahit hari ka, kapag Muslim ka, hari ka man, presidente ka man, ikaw ay, kung anong nararamdaman ng mga mahihirap, yung walang makain, nararamdaman mo. Kaya ikaw ay nagiging mababa ang iyong loob. Nagiging mapagbigay ka. Nagiging matulungin ka dahil alam mo na mahirap din pala ang walang makain, ang mahihirap. So ramdam mo, hindi ka ngayon magiging mayabang, magiging mapagmataas. Mawala sa iyo ng kayabangan. Yun ang isa sa mga purpose din ng pag-aayuno. Isa rin sa mga na mayroon magandang resulta. Ang tao nagiging nagiging maawain. Kaya dito makikita mo kasama mo sa pagkain, halimbawa pag nagpapasting ka, lalo kung halimbawa doon ka sa loob ng Makkah at Madina, hindi mo alam bilyonaryo yung katabi mo. Hindi mo alam. Wala siyang bodyguard.
Kakain, pareho kayo kakain pag break ng fasting. Ganun, mashallah kapatid. Yan ang ano ng Islam. Napakaganda ng aral ng Islam na wala ito sa ibang pananampalataya. Tayo lamang, Allahu Akbar. Kaya kapag ikay napabilang, bilang Muslim, dapat ma-proud ka as a Muslim. Allahu. Matuwa ka, alhamdulillah. Bakit? Ay mula sa kadiliman ka, nangangapa ka sa dilim, hindi mo kilala ang buhay mo kung paano ka mamuhay. Hinango ka ng Allah subhanahu wa ta'ala, binuksan ang puso mo sa Islam. Di ka ba dapat magpasalamat doon pala sa pagbukas sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Islam ang puso mo? Doon pa lang, ikaw ay ginawa ka ng Allah subhanahu wa ta'ala na dalisay. Ang iyong kasalanan ay binuran niya. Allahu Akbar. Doon pa lang, tanaw natin ang utang na loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ang batas niya, kung nagbigay mo siya ng batas, sigurado yan na kaya din natin. Dahil makikita nga natin, mga matatanda nga eh. Di ba papansin ninyo dito? Nakagigiwang-giwang na, may mga tungkod pa. Bumabangon na madaling araw para magsagawa ng sala. Di ba? Bumabangon. Anong dahilan? Sapagkat tungkulin niya yan. Tungkulin ng bawat Muslim ang pagsasagawa ng sala. At ganun din naman ang pag-aayuno sapagkat kabilang siya sa aral ng Islam. Ang pag-aayuno ay hindi bago. Hindi ito ating panahon lamang. Ito ay ginagawa ng mga nauna pa sa atin. Yung mga propeta. Hindi bago ni gawa lamang ng propeta Muhammad SAW ang pagpupano, pag-aayuno. Sa katunayan, ang mga sugo at propeta ng Diyos ay tupad sa ganitong uring tungkulin bilang matapat na mga mananampalataya. Kaya hindi lamang sa atin ang pag-aayuno. Mayroon pa mga nauna na pag-aayuno. Yung mga propeta, mga unang tao na wala pa tayo. Ito ay batasan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sila ay matatapat na gumawa ng tungkulin nito ang pag-aayuno. Ang sala, ganun din ang sala. Ngunit, di nga lang ito katulad ng ating sala na ngayon na mayroon na siyang bilang at mayroon ng may oras na. Ang sala nila, mga nauna ng mga propeta, wala pang bilang, wala pang sala, wala pang oras. Hindi pa binigay ang final. Hanggang sa dumating kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanggang sa dumating kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ibinigay na niya ang final. Ibinigay na ang final. Ha? At mababasa natin sa banal na Quran. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Final, perfect na. Naam. Sawi jihada asan mungkin ini, ha? Mungkin arba na para. Ayun. Okay mga kapatid. Ano sabi ng banal na Quran sa kapitulo 2, 183? O kayong mga naniniwala sa Allah at sumusunod sa kanyang sugo at tumutupad sa kanyang mga batas. Ang pag-aayuno ay ipinag-utos niya sa inyo. Ipinag-utos ito'y batas kaya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Natulad ng kanyang pagkakautos sa mga nangauna sa inyo, nang sa gayon ay magkaroon kayo ng takot sa inyong Rab na isinalin ito Panginoon. Malinaw, binanggit na banal na Quran ang pag-aayuno. Hindi ito lamang hadith, banal na Quran. Sino nag-ano nito? Si Allah subhanahu wa ta'ala nito. Upang tayo raw ay maging al-mutakun. O magkaroon ng takot. Hindi takot na hindi na tayo magsasala dahil takot. Takot tayo na gumawa ng kasalanan. Ito ang ibig sabihin nito, takwa. Takot.
Hindi matatakot tayo, hindi ako magsasala dahil takot ako kay Allah. Hindi ganon. Bagkos, tayo ay magsagawa ng sala dahil sa takot natin na tayo sa parusahan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Maglagay kayo ng harang sa pagitan ninyo at ng pagkakasala. Oh, harang pala ito, mashallah. Sa pamamagitan ng pagsunod at bukod tanging pagsamba lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Bibigyan mo ng harang. Ha? Maglagay kayo ng harang sa pagitan ninyo at ng pagkakasala. Huwag mong buksan. Kaya sa atin ay bawat Muslim, tayo ay nagtutulungan sa paglayo o pangangaral. Kung meron tayong kapatid na nalilihis, atin itong paalalahanan. Tungkulin natin lahat yan, mga kapatid. Kahit ako, makita ninyo ako, tatanawin kong utang na loob na inyo akong paalalahanan dahil tao lamang ako na nagkakamalit nagkakasala. Walang sino man sa atin dito ang ligtas sa paggawa ng kasalanan. Nakagawa tayo para pareho. Kaya kung meron kayo nakikita sa akin na mali, pwede ninyo akong paalalahanan. Hindi ako magagalit. Hindi purga sabihin ay, bago ka lang Muslim, mali yun. Paalahanan ninyo ako sapagkat tao lamang ako, bilang tao. So, Ustad, may nangyari na sa akin, Ustad, yung dati ko yung buwan. Bilas. Oh. Ano sa Tausug. Uh-huh. Pinaalalahanan ko ba kasi balik siya mo siguro 2 taon na. Umuwi ako ng Pinas. Nag-celebrate pa naman ng Pasko, 1 taon. Pinaalalahanan ko, nagalit, sabi niya, palikis na tayo. Ako doon Muslim, wala kang pakialam sa akin. Ginanon ba? Yan. Wala nun, Ustad, hindi ko na nasinita. Yan yung mga tao na sabi ng Arabic, mga mukmapi. Nagalit simula Ang Islam kasi, hindi ito batayan na pagiging Muslim ka. Hindi ito batayan na tausog ka, Maranaw, Maguindanao, Arabo. Hindi yan. Hindi yan ang batayan. Ang Islam ay kaalaman. Arabo ka nga. Nagsiselebrate ka ng birthday, Pasko, bagong taon. Mangmang ka. Kaya dapat kang pangaralan ng balik Islam na hindi ka dapat magagalit. Bagkus matuwa ka pa sapagkat pinapaalalahanan ka. Sa ating mga kapatid, hindi dito nag-uusapan ng ano man ang tinapos mo, cum laude ka man, or engineer ka man, doktor, hindi ito pinag-uusapan. Ang pinag-uusapan dito ay ang kaalaman sa relihiyong Islam. Kaya tayo, halimbawa, hindi ba tayo nakatapos, nakapag-aaral ka ng ano, may ganun kang kaalaman, mas lamang ka nun sa mga abogado. Lamang ka pa. Bakit? Alam mo kung sino Diyos mo sinasamba eh. Hindi ka sumasamba sa mga bato. Hindi ka nagpapahalik-halik dyan sa Nazareno na yan, nagpapahano. Kilala mo ang Diyos mo at paano mo sasambahin. Hindi ito mga kapatid. Kaya yung halimbawa, yung mga ganun tao na pinalahanan mo na galit, ipagpala mo na sa Allah. Si Allah bahala sa kanya. Yun yung mga tao na walang aral. Mangmang. Yung study, yung kapanganakan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. May tinatawag sila na ano eh. Ano ba yung tawag ko nun? Nakahanda sila kasi birthday. Maulud. Ayun, oo, maulud. Sabi ko, wala na lang sa ano bro. Sabi ko sa hindi kasi bago ko lang balik Islam pala kasi wala kang ano sa ako. Simula nun, hindi na ako nag-ano sa kanya. Ako kapatid, pag ako'y umuwi sa mga lugar ng misis ko, mga mga Muslim talaga sila, Tausug at saka Maguindanao. So doon, pag mayroon silang mali, hindi ko sila pinapaalalahanan ko lang. At sila naman, hindi naman sila nagagalit dahil pasalamat sila nga, may napapaalala sa kanila. Lalong-lalo na sala, napakahalaga yan. Kaya pag mayroon kang alam, hindi ka basta-basta nila maida-down. Alam mo eh. Kaya sa atin, challenge ito sa balik Islam na aralin natin ang ating relihiyon. Aralin mo ang Islam. Challenge sa atin ito. Pasasabihan ka, balik Islam ka lang. Ako Muslim. Okay lang yan. Discrimination. Sana sinasabi mo ka, pag tinabihan ka na halimbawa, balik Islam ka lang, ako Muslim. Sasabihin mo, Muslim din naman ako eh.
Kapag sinabi, Nagkakaroon pa eh. sasabihin, bakit ka naging for Muslim? Balik Islam ka na. Eh, nung nasa sepupuan ako ng nanay ko, Muslim ako. Ngayon, ginawa ko na Kristiyano ng aking mga magulang. Ganoon lang sagot noon. Ginawa ko na Kristiyano. Pero kung hindi ako pinakailaman, Muslim ako, mananatili ako Muslim. At doon ipapaliwanag mo ngayon ang meaning ng Muslim. Papaliwanag mo na ngayon ang meaning ng Muslim. Ano ang meaning ng Muslim? Islam. So, ang ibig sabihin ng Muslim, ito yung ikaw sumusunod sa mga batas ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pag sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, bawal yan, at hindi ka sumunod, ibig sabihin hindi ka Muslim. Tulad halimbawa ng birthday, okay. Nag-birthday ba si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam noong kanyang panahon? Bakit ka nag-birthday? Di ba? Ba't ka nag-birthday? Ba't binirthdayan mo yung tao mas alam mo nakakilala? Kilala mo ba rin ang buhay kay Propeta Muhammad sa kaysa si Propeta Muhammad mismo? Sino ba sa Propeta nag-birthday? Sige nga, paliwanag mo. Doon, mag-iisip siya. May propeta ba nakipagpasko? Nagbagong taon? Mayroon ba? Doon, medyo mag-ano siya alangan. Pero dahil nga siguro nakakatiyak siya na wala kang isasagot, kaya ganoon ang kanyang ginawa sa iyo. Pero okay lang yan. Walang problema yun. Kaya nga sabi ko nga, mga kapatid, dito sa Saudi, walang problema eh. Mayroon pa tayo dito makakilala, makakasalamuhan ng mga Muslim. Pag gawin natin sa Pilipinas, maaring Muslim na baliktad ang ating makasalamuha. Baka baliktad na Muslim, kapag wala kang alam, talagang anuhin ka, idadaon ka talaga. Kaya nga, tingin sa atin, tayo mga balik Islam, mga balik-balik, hindi totoo. Totoo naman yan eh. Totoo. Dahil marami sa atin nagbalik Islam dito sa Saudi Arabia, pag sa Pilipinas, balik na naman sa kanyang mga bisyo. Ando naman, pasabong-sabong, painom-inom, birthday, ando naman, lahat ng mga gawin ng mga non-Muslim, nawawalan sa kanya ang aral Islam. Dahil saan dahilan? Hindi siya nag-ipon ng kaalaman nung siya umuwi. Ang kaalaman niya kakapiraso pa, ang kanyang Al-Fatiha, Pilipit pa, talagang pagdating sa Pilipinas, kakarag-karag siya, lalo naman sa Pilipinas. Doon ang labanan, kapatid, doon. Dito, alam problema. Dito, mayroon pa tayong mga ustad sa mag-ano sa inyo. Mayroon pa tayong mga kapatid, paalala sa inyo. Doon, paano yun? Kung halimbawa, nag-iisa ka lang sa lugar na yan, sinong papaalala sa iyo? Lalo-lalo, malalayo ang mga Muslim doon. Maliban na lang, kung malapit ka sa mga community ng mga Muslim, ma-join kayo. Kaya doon, mga kapatid, pag uwi natin sa Pilipinas, hanapin ninyo ang mga kapatid ninyo mga Muslim kung saan kayo lugar. Una niyong hanapin yan. Dahil yan ang makakatulong sa inyo. Yan ang makakatulong sa inyo. Lalo-lalo halimbawa, mayroon tayong mga kapatid ng mga Muslim na namamatay. Ano nangyayari sa kanila? Sila ay Okay na, tapos na. sila ay na ibalsa mo. Na paglalamayan. Syukuran. Ano pong mangyayari pag gano'n, Ustad? Abay di, biruin mo ngayon, halimbawa tusukin ka kunan ng dugo mo, anong mangyayari sa iyo? Baka sigaw mo, abot hanggang balad sa sobrang sakit. Ganon din ang bangkay, sabi ng Propeta Muhammad SAW, ang isang patay, mayroon pa siyang pakiramdam. Nalalaman pa niya ang nangyayari sa kanya. Kaya sa Islam, ang patay, kinakausap pa yan. Kinakausap yan. Dahil narinig niya yan. Kaya binuhin mo, tusukin kasi pag iimbalsa mo kasi, bago ka imbalsa mo, tusukan ng formalin, kasi para tumigas ang katawan mo, para hindi mabulok ka agad, di ka bumaho, tatanggalan ka ng dugo. Katapusan, i-injection na kayo ng formalin. Di titigas ngayon ng mga balat mo. Ngayon, andyan ka, nakahimlay ka dyan, ang kaluluwa mo, hirap na hirap. Gusto niya manahimik, hindi makapanahimik. Dahil nandoon ka, pinaglalamayan ka, nag-iinuman, lahat yan. Minsan, pinag-aaway-awayan pa. Samantala sa atin, kapag namatay ka sa umaga, tapos na, balik ka na sa pinanggalingan mo. Kung saan ka nanggaling. Saan ka nanggaling? Nanggaling tayo sa lupa. Balik tayo doon. Isasauli natin ang ating katawan kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya sa atin, bawal galawin. Paliguan lamang sa atin ang Muslim, paliguan, balutin lamang ng tila. Hindi mo na kinakailangan paglalagyan pa ng mga make-up. Sa atin, pati yung bangkay, mayroon pang make-up artist. Subhanallah. Negosyo yung bangkay. Negosyo talaga yan. Kapag namatay ka sa atin, sa pinakamahina ang gastos mo sa Kristiyano, 20 mil
Pinakamahinang gastos yan. Pinakamura na yan. Grabe sa atin. Sa Islam, no. Wala ka nang gagastusin halos. Yung nahirap din na Ustad sa atin ng mga balik Islam na isa ka lang na Muslim sa iyong pamilya mo. Oo. Kaya nga dapat, kapag isa ka lang, halimbawa, isa ka lang Muslim sa pamilya mo, mayroon ka ng mayroon ka ng last will. Last will. Ang last will mo, na sabihin mo doon, ako ay pag ako namatay, hindi ako papayag na ako ay ililibing sa Kristiyano. Gusto ko ako na mamatay, ilibing ako sa aking Islam, way of ng mga Muslim. At hayaan ninyo, mga Muslim ang kukuha ng aking bangkay. Ganun dapat. Maging buhay ka pa, sabihin mo na kaagad sa kanila. Kaya nung pag-uwi ko nun, Ustad, sinabihan ko yung mama ko, yung pamilya ko, pag ako namatay, wala huwag niyo akong iiwan. Tapos pinapunta ko sila, Ustad Katsaro. Napaliwanag ko sa kanila. Tapos naggawa ko ng last will kasi hindi naman natin alam kung kailan tayo mamamatay. Kasi ayan ang problema sa atin, mga kapatid, mga Muslim, pag walang last will, pupuntahan sila ng mga brothers natin sa Pilipinas. Gusto nilang ilibing ka sa Islamic way. Ang problema, yung kalaban mo ngayon, yung pamilya. Pamilya. Kasi hindi pumapayag, wala kang last will. Pero kung mayroong last will na dala-dala sila, ito, tingnan ninyo ang inyong kamag-anak o asawa niyo, anak ninyo, ito, mayroong last will. So, may karapatan ko yung mga Muslim. Pero kung wala, makikipagbuno pa sila, maaaring away pang abutin niya, may demanda ka pa. Magdemanda pa yun. Kasi nga, hindi pinaghandaan ang kanyang kamatayan. Sa atin, pinaghahandaan ang kamatayan natin yan. Hindi tayo, kinakailangan, kahit sabihin natin, malakas naman ako, hindi pa naman mamatay. Bakit? Kailan ka makakatiyak ng kamatayan mo? Walang nakakatiyak sa atin kung kailan tayo mamatay. Kahit sabihin, malakas, marami nga sa mga bata pa, nalakas ng katawan, pero namamatay, aksidente, or sakit, ano man ang mga pangyayari. Sapagkat kabilang ito sa ating tinatawag na kadar. Kapalaran natin, hindi natin tiyak kung anong idadaabutin tayo. So kaya kailangan, lagi tayong handa. At ang ating paghahanda, ang pinaka-the best na paghahanda natin, ang ating sala. Hindi tayo na tayo mamatay at saka pagsala tayo. Importante yan, mga kapatid. Huwag natin sabihin na, bata pa ako 30 pa lang ako, 25 pa lang ako Ang lakas ko naman, wala naman akong sakit. Subhanallah. Maling akala yan. Walang katiyakan kung kailan ito kukunin sa atin ng ating kaluluwa sapagkat ito hindi naman atin pagmamayari ito ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, kukunin niya ito sa atin sa takdang panahon. Halimbawa si Propeta Jesus ay nag-ayuno ayon sa bagong tipan. Si Jesus na sinasamba ng mga Kristiyano na tinuturo nilang Diyos ay nag-ayuno. Ayon sa Biblia, sa bagong tipan. Sa Lucas 4, talatang 2. Ano pagkakasabi? Sa loob ng 40 araw at sinubok si Jesus doon ng Diablo. Sinubok siya. Biruin mo, Diyos, sinusubok ng Diablo. Hindi siya kumain ng anuman sa loob ng mga araw na yaon at sa katapusay nagutom siya. Dito pa lamang sa bersikulo na ito, si Jesus ay nagpasting ng 40 nights and 40 days. Siya ay sinubok ng Diablo. At pagkatapos nun siya daw ay nagutom, kaya siya kumain. Subhanallah. Ito yung pagpapatuybay doon pa lang sa paniniwala na si Jesus daw ay Diyos o nagkatawang tao na Diyos. Dito pa lang, bagsak na ang kailang paniniwala. Nagutom. Saan ka ba nakarinig ng Diyos na nagutom? Saan ka ba nakarinig ng paano malalaman Diyos nag-ayuno? Ang pag-ayuno ay tanda ng kanyang pagsamba sa Diyos. Tanda ito sa pagsunod sa Diyos. Ibig sabihin sa Jesus, mayroon siyang sinusunod na Diyos. At tunay nga naman, sapagkat siya ay tao, dangan lamang siya ay propeta. Ang pag-ayuno ni Propeta Jesus ay walang ibang layunin kundi para sa Diyos lamang. Dahil alam niyang ang gawain ito ay kalugod-lugod sa harapan ng Diyos.
Kung kaya ayon sa kanya sa bagong tipan ng Biblia, sapagkat hindi ka nag-aayuno para sa pakitang tao, ito yung mga pagkunwari, kundi para sa iyong amang Diyos na nasa o nakakakita sa lahat ng iyong lihim. Allahu Akbar. Mateo 6, talatang 18. Ang mga propeta at sugo ng Diyos ay may isang aral lamang na ang pag-aayuno ay isa sa mga pinakamataas na uri ng pagsamba kay Allah Subhanahu wa Ta'ala sa nag-iisang Diyos na si Allah Subhanahu wa Ta'ala. At ang pinakadakilang gantimpalang ibinigay ng Diyos ay ang buhay na walang hanggan, ang paraiso. Sino bang ayaw dito? Tanungin mo yung mga hindi mananampalataya, yung mga walang kinikilalang Diyos. Tanungin mo, saan mo gusto, paraiso o impyerno? Sasagot sila na gusto ng paraiso. So, kung gusto ng paraiso ng isang tao, sundin niya ang pinag-uutos ng Diyos. Sundin niya ang mga batas ng Diyos. Dahil ang kanyang gantimpala ay ang paraiso. Gusto mo ng paraiso, hindi ka naman sumusunod sa batas ng Diyos. Hindi ka nagsasagawa ng sala, hindi ka nagsasagawa ng fasting or pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. Hindi ka naniniwala. Sasabihin ng ilan dito, libo, ay, nagpapakagutom lang kayo. Subhanallah. Baka magkasakit ka, huwag ka na magpakagutom. Yun yung kailangang katuwiran. Pero bakit dito sa Saudi Arabia, hindi naman uso dito yung ulcer? Di ba? Bakit sa Pilipinas hindi naman nag-aayuno yung mga ulcer ng mga tao? Ano kayang dahilan? Maaaring siguro ay hindi sa pag-aayuno nagkakaroon sila ng sakit, kundi sa kanilang mga bisyo. Mga bisyo, pero mo umagang-umaga. Andoon na kaagad. Hawak-hawak ay buti. Wala pang almusal, may bote na. Minsan naman, inuumaga. Puro mga bisyo. Kung anong pinagkakakain ng mga maruming hayop, pinagbabawal sa Diyos. Pagkatapos nangangarap ng paraiso, napakapalad naman ng mga ganong klaseng tao. Hindi ka sumusunod sa Diyos, tapos nangangarap ka ng paraiso. Samantala itong mga tao na mga Muslim ng mga matutuwid, nagpapakahirap, nagpapakapagod sa pagsunod kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Parehas lang pala kayo papasok ng paraiso. Unfair. Unfair. Sabi ng Ayuda lang yun. unfair. Grabe naman ganun. Ang paraiso, mga kapatid, hindi binibigay ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ito ng libre. Kinakailangan ito paghirapan natin. Paraiso yan, buhay na walang hanggan, nakataya dito. Hindi porket halimbawa papilising-pilising tayo, painom-inom lang, patagay-tagay pa, sabong-sabong, tapos paraiso na kaagad. Aba, ibang klase naman yun. Ibang usapan yun. Ibang usapan. Sabi pa rin, sa langit wala ang beer. Ibang usapan. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, may pintuan sa paraiso na tinatawag na Ar-Rayyan, at sinumang nag-aayuno makakapasok dito sa araw ng muling pagkabuhay. Dito pala, itong nag-aayuno, mayroon silang espesyal na pintuan. Espesyal. Allahu Akbar. At walang sinumang makakapasok maliban lamang sa kanila. Masyaallah. Ito ay espesyal na pintuan. At sabi dito sa Sahih Al-Bukhari.
Sa kasalukuyang salinlahi, ang masugid na sumusunod sa ritual na ito ay ang mga mananampalatayang Muslim na may paniniwalang ang pag-aayuno ay isa sa mga batayan sa kanilang pananampalataya. Walang iba na tumutupad dito. Ang perpekto na pagsunod ay ang mga mananampalatayang mga Muslim. Kaya kung ikay napabilang na Muslim na mananampalataya, ikaw ay mapalad sapagkat naghihintay sa iyo ang paraiso kapag sinunod mo ang mga batas ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Isang alitungtuning nararapat sundin dahil ang pagtalima kay Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kanyang kautusan ay kalugod-lugod sa kanyang harapan sa araw ng paghuhukom. Ang pag-aayon ng mga kapatid, hindi lamang ito paghahanda natin sa araw ng paghuhukom. Bukod sa mayroon kang benepisyo, nakakamtan dito sa mundo o sa lupa hanggat nandito ka pa, mayroon ka pang masyala. Isa ito sa mga napaka halaga sapagkat dito ay para ito sa araw ng paghuhukom, paghahanda natin o paghahanda ng pag dumating ang araw ng paghuhukom. Tandaan natin mga kapatid, ang mundo na ito na ating kinalalagyan ay mayroong hangganan. Mayroon ditong katapusan at tayo ay dito ay magwawakas at tayo ay tatawid sa kabilang buhay para mamuhay sa paraiso ng buhay na walang hanggan. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Masyaallah mga kapatid, tamang-tama ang ating topic. Masyaallah. Hanggang sa dumating ang adan. Unang adan sa masjid. Masyaallah. So mga kapatid, malinaw ba sa inyo ang ating tinalakay? Mayroon bang magtatanong sa inyo? Malinaw lahat? Allah. Sa gusto kong malaman. Masyaallah, masyaallah. So kung malinaw na sa atin, inshallah, at kaya naman siguro sa itong darating na Ramadan. Alam niyo, yes. Kung sakaling nasa kaligtaan or 15 days na, hindi na kaya, pwedeng sa next 15 days, happy-happy siya. Pwede mo siyang bayaran. Sa 1 week, 2 days. Pwede mong bayaran yung kapatid. Yung mga hindi mo na pag-anuhan, pwede mo siyang bayaran. Pwede mo siyang bayaran. Oh.
Kasi, halimbawa, naglalakbay ka, hindi naman pinapahintulutan na mag-ayuno pag naglalakbay ka. Pero, pagkatapos nung babayaran mo, kung ilan ang hindi mo na ipag-ayunuhan, bayaran mo sa unti-unti, pa 2 araw, 3 araw, hanggang sa matapos ang iyong utang. Utang mo yun eh. Kailangan exact siya. Hindi kailangan. Kung anong kulang mo, bayaran mo siya. Para Tinutulong ko sa... hindi ka mabigla, unti-unti. 2 araw, 3 araw, gano'n. So, sa loob ng isang buwan, ilan ang halimbawa, 3, di meron kang halimbawa, 3, 2, 6, 6. O di meron kang 12. Madalin lang yun. So, isa sa mga At yun, kapag halimbawa nakalimot ka, wala mo problema, pwede ka magtatanong. Sa mga halimbawa, di mo alam. At meron naman tayong pag-aaral lagi dito, inshallah. Tuloy-tuloy ang ating pag-aaral. Kaya sa oras na magkakaiba. Maaaring mga alauna ang ating pag-aaral hanggang sa pag-break ng fasting. Dito na tayo mag-break ng fasting natin. Okay. Bali, pumunta yung oras. Sa umaga sa hapon na pagkatapos ng Ramadan, alaw na ng hapon po. alauna, 2:00 ganun. Hanggang 6:00 pag-break ng fasting. Tapos noon, uwian na. Pagkatapos ng Maghrib. Uwian na. Ustad, may tanong lang ako. Yes. Nangyari kasi yun sa akin. Yung siyempre, hindi naman natin naasahan na yung buwan ng Ramadan. Nagising ba ko ng late. Tapos, pero pinuntin ko pa rin yung kumbaga, tuyo pa yun, ipatuloy kahit mo hindi nakakain o nakainom. Tapos, Kung kaya mo, walang problema. kaso nga lang, Ustad, kasi may trabaho, di ba? Mabigat yung trabaho ko. Pagdating ng mga hapon, naano ko hilo na stroke. Kung nararamdaman mo naman, Hindi ko na, uminom ako ng tubig. kung nararamdaman mo naman na matutudas ka na, Nahila ko bigla kasi walang laman. abay, uminom ka. Huwag mo hayaan na pagpapakamatay na yun. Tapos binayaran ko siya nung Oo. katapos ng Ramadan. Nakita mo lumilinog na kumbaga sa tapos fasting ako, mamamatay ka na. Aba, suicide yun, bro. Bawal sa atin yun. Oo. Pwede bayaran na lang. I-break mo, oo. Bayaran mo katapos nun. Hindi mo kaya eh. Kasi Kaya tanong sa inyo. Hindi mo pilitin mo kapatid. Huwag natin pipilitin yung ikamamatay natin. Kahit yan, suicide yan. Kasi pag nangyari, baka next time wala ka. Oo, hindi ka na baka mag-fasting nun. Tudas ka na. Kaya, sa atin nga, pagkain ng baboy, pinapahintulot. Kala nyo ba? Puro tayo kumain ng baboy. Sasabihin natin, bakit po mga Muslim, mga loko-loko itong mga Muslim? Bawal lang ang baboy, pwede sila kumain. For survival yan mga kapatid. wala na. Wala ka na makain, baboy na lang nandiyan dyan. Mamamatay ka, sabihin, bawal sa amin yan, mamamatay ako. Kalokohan. Nag-suicide ka. Kaysa na mamatay ka, kung kakain ka nun, mabubuhay ka, makakapagsala ka pa, madadagdagan pang ibada mo. Eh di, maghingi ka ng kapatawaran kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ito ay pinapahintulutan sa atin ng mga bawal kapag for survival yan. Ha? For survival. Wala talaga mapili ka. Yan na, magkain baboy lang ng dodo. Mag-NRT ka pa. Sasabihin mo, bawal sa amin yan eh. Karban ka. Kain ka na. Mabubuhay ka pa eh. Hindi mo kapagsala ka pa. Kung hindi ka kumain, dido ka na. Sa Islam tayo ay hindi pinapahirapan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa mga gawaing pagsamba. Ha? So, yes. Meron ako konting kaalaman na idaligdag sa akin. Sige. Bismillahirrahmanirrahim. Nakikita niyo to? Merong